Hey guys, in this video, we will learn about the very basic nga concept sang isa ka DC machine. So, ang DC machine is nag-ooperate lang na siya. So, sa kilid, we have magnetic poles. Okay, so these are the magnetic poles. So, let's say this is north kag south. Sa tunga sa aton nga magnetic poles, mayari ni siya sang cylinder nga nagatiyog. Amo na siya. So, take note nga naga-watch ta in front view. So ini ang cylinder ni nagatiyog ni siya. So, ang stationary nga part sa aton nga DC machine, so amo na sang of course stationary wala sa gagiho. So that is called the stator. And the rotating part is called the rotor. So ang rotor, ah cylinder siya, okay? Tapos sa iya nga kilid, mayari ni siya sang mga conductors nga ginarap. Okay? For example, amo ni, ginarap na siya sa iyang lawas. Okay? Nan. So kung magtiyog ang aton nga rotor, ang conductor nga ini is travel siya in a magnetic field under the pole. So by Lorentz force law, it states nga kung may ara sang conductor nga naga-travel sa isa ka magnetic field, there will be an induced voltage. So sa next video, i-learn ta na sa kung paano na sa i-kwaon. So for now, mano lang ta matuon lang ta sang basic nga operation sa aton nga DC machine. Okay? So are, ginpakita ko, isa lang ni siya ka loop sa kilid. Sa tutuod nga DC machine, dumadamo ni siya sang loop. So for example, sa single loop, ang aton nga rotor, mayari ni siya sang gina-carve nga slot sa iyang kilid para dara na ginaplastar ang conductor. So for example, sa front view, kung single loop ka, ang front view mo is something like amo ni. So gin-exaggerate ko lang ang kadakuon sang carve for illustration kay amo ni. Nan. So front view ni siya. So are from a cylinder nga solid, ginkaksan mo sa kilid ya kay dara mo na ginapagi ang wire nga para mag-wrap. So are may wire na de, okay, let's say amo na didampi, then ginpalibot mo siya, pagpalibot mo sa iya sa dire, then mak-come out siya sa dire. So amo ni siya ang aton nga conductors. So dire may ari sang voltage nga induced, so amo ni siyang V nga voltage. So in a real DC machine, damo pag ini siya mga conductors. So let's say may ari pag dibi sa babaw, okay, let's say may ari sa babaw nan. Tapos pakadto sa dalom nan, nandara dayon. And more and more. So kung ang iyang front view i-drawingon ta, it looks like amo ni. Okay, so from a solid cylinder, mak-carve gid isang slot para sa mga conductors. Then another pagid base sa dire. Okay, mak-carve ka naman. Then mak-carve ka naman. Then mak-carve ka naman. And so on kung ano kadamo ang gusto mo. So are, ang wire or ang conductor ginasuok na di. Pagkasuok mo sa dire, gina-wrap mo siya sa cylinder. Pag wrap mo sa cylinder, magwa siya sa opposite nga dire. Okay? So, and the remaining will muna nan. Nan. So I mean, applicable ni siya sa sa two pole nga DC machine. So sa illustration, duha ka pole since may north kag south, duha lang ka bilog. So sa kay siskin, pakita ko. Sa diri nga example, may ara siya apat ka pole. So we have isa, duwa, tatlo, and apat. So ari ang mo ni aton nga rotor sa tunga kita mong circle. Then ari, you will notice nga sa rotor may ara siya sa kilid nga gin-carve nga slot. So pare sa ginhimo ta. So dire, so cylinder ni assume na nga perfect sa nga cylinder, then may ra ka gin-carve nga slot para dara ang
butangan sang wire or conductor. So ari, sa tutuod nga DC machine mas damo pagid sa so makita mo perti ka damo siya. So sa amo na siya, sa real DC machine, it involves a more complex nga construction. So mas damo pagid nga loop of conductors. Okay? So dire, very important nga ano nga phenomenon nagakatabo sa DC nga machine. So i-drawing ko liwat, may ari ta sang magnetic poles. So let's say amo naton nga rotor or are ihimo ko ito. Then are. Okay? So let's say this is north, let's say this is south. So sa magnetic circuits naga-state nga ang path sa aton nga magnetic field will always take the path which has a smallest nga reluctance. So ang iron core, so ang iron rotor has a much lower nga reluctance kumpara sa air. So kung i-drawing ta, ang aton di nga magnetic field, it will look like something amo ni. Amo ni siya. An. So ari nga rason nga why sa nagdiretso is tungod nga kung diri siya mag-agi, it ma-take siya sang mas nubo nga reluctance kumpara sa kung magdiretso sa. So diri man same lang ni sila. Okay, nan. So again, kung magdiretso sa, mas ma-take siya sang dako nga reluctance nga path. So amo na nga ang magnetic field nag-amo niya nga direksyon para smallest nga reluctance ang iya nga path. So from north to south na siya of course. Okay? So amo ni sa ang aton nga magnetic field B. Okay? So are, very important. Ang rotor, i-drawing ko sa liwat. Let's say amo naton nga rotor. So are, ang magnetic field nagsulod sa dire, nagliko sa den dire, or sa dalom, amo ni, and amo ni. So ano ning iya gina ano ning anong ma-conclude di nga amo na. So as you can see, ang paglabay diri is perpendicular. So we can state nga under the magnetic nga poles, the magnetic field is always perpendicular to the rotor surface. So isulat ko sa. So under the pole surface, the magnetic field is always perpendicular to the rotor surface. Okay? So amo ni. So ano ning gina-imply nga gin-state ko gini nga importante na. As we will learn nga ang voltage nga induced sa isa ka conductor nga naga-travel sa isa ka constant nga magnetic field is having this formula dot L. So amo ni siya. So anong rason nga amo ni? So ari, ang magnitude sang V cross B, so V cross B nga magnitude is V times B times sine sang angle between sa ila. So if always perpendicular ang V kag B, so since nga perpendicular sa permi sa sa aton nga rotor surface, if they are always perpendicular, then this sine will be sine of 90 which is equal to 1. So ambot silingon, under the rotor or under the pole surface, the V times B is always constant. Okay? Kaya ang sine sang angle between sa ila wala nagalain.
So, because this is always constant under the pole surface, then we will have a smoother nga DC output sa terminals. So, amo na sa ang iya nga importance. So, in the next nga no nga video, we will learn about finding the voltage sa isa ka conductor nga naga-travel in a constant nga magnetic field. So, again, the V cross B has a magnitude nga VB sin theta. So, if hindi siya always perpendicular, then the sign of theta will change. So, the VB sin theta is hindi siya constant. So, if hindi siya constant, then we will have a fluctuating or hindi siya mas smooth nga voltage. Pero, since nga ang magnetic field under the pole surface is always perpendicular to the rotor, then the VB sin theta is always constant under the pole surface. So that would result in a much smoother nga voltage output. So that's it for this video. See you on the next video.